Yung mga teachers na gusto mag-abroad, try nyo rin yung ibang bansa, wag puro United States, or idagdag nyo lang na itry yung mga ibang bansa. Maliban sa mga in-applyan nyo na para makarating kayo ng United States. Alam ko iba-iba naman yung reason natin bakit mas gusto natin sa US. Okay? Pero based nga sa experience ko at sa experience ng ibang mga kakilala ko na nanggaling na sa US, gusto ko lang i-share sa inyo na para i-consider nyo rin. Sa totoo, napakaraming perks sa mga international schools. So, ibig sabihin, mas marami kang matitipid, mas makakasave ka, makakapundar ka, higit sa lahat yung mga bata, hindi kasi stressful. Hindi ko sinasabing perfect yung mga estudyante sa mga international schools, ha? Pero, bilang example, nung nandun ako sa US, ubos ko palagi, taon-taon ng aking paid sick leave. As in, hindi pa nga nagiging kalahati yung school year, halos ubos ko na yun dahil gusto ko ng mental health break palagi. Samantalang dito, simulan dumating ako dito, wala pa akong absent. Kasi wala naman akong problema sa school eh. Mas gusto kong pumasok kasi mas productive ako sa school. Anong gagawin ko sa bahay? 'Di ba? So, isa pa, marami akong mga kasamahan dito at sa mga iba international schools na mga Amerikano. Bakit mas gusto nilang mag-work sa mga international schools but hindi sa kanilang country? Kasi pareho lang naman halos ang sweldo, mas marami pang perk. Dito nga sa school ko, ang dami-daming Americans. Pag meron kami mga activities outside, nakakatsikahan ko sila. Natanong ko lang sila, babalik pa ba kayo sa US para magturo? Resounding no. Yung isa sa kanila, actually, nag-resign na siya. Kasi gusto naman niya maka-experience sa ibang country. Hindi pa daw niya kasi na-try sa Southeast Asia. So, meron na siyang contract sa Indonesia. Taga Florida siya. So, kasi nakaka 6 years na siya dito eh. Gusto niya naman na ibang experience. So, yun. Kung mga Americans nga ayaw sa US, di ba? Kasi naman yung sweldo, gaya ng sinabi ko, depende sa credentials mo. Tatapatan naman yung sweldo mo sa US eh. Pero ang maganda kasi ay mas maraming perks. So, halos hindi mo magagalaw yung sweldo mo. Kasi wala kang babayarang apartment, etc. Nagkagawa na ako ng video tungkol sa mga perks. Panoorin nyo na lang mamaya. So, ganun. Kung sa tingin nyo naman hindi kayo qualified, unang-una, kung negative ka, wala kang tiwala sa sarili mo, sa tingin ko, hindi ka rin bagay sa mga international schools, hindi ka rin bagay sa US kasi napaka-importante ng self-confidence. Ang minimum requirement lang naman at least 2 years na relevant teaching experience. Then, English proficiency, hindi naman kailangan may certain accent ka. Dapat din meron kang valid na teaching license sa country mo. So, ganun. Try nyo lang. Try nyo lang kasi iba-iba naman yung swerte ng tao eh. 'Di ba? Tsaka iba-iba rin naman yung hinahanap na mga schools. Malay nyo, magustuhan kayo nila kapag in-interview kayo. Kaya, importante talaga, nagagalingan nyo sa interview. Importante, nasanayin nyo na yung sarili nyo na maging confident sa English language. Kasi, yun lang naman yung language na gagamitin kapag in-interview kayo eh. So, wag nyo nang isipin yung sasabihin ng iba na parang arte-arte mo, pa-English-English ka, yun yung way mo para makakuha ka ng international teaching job. Again, hindi kailangan na may accent ka na para kang Amerikano or Australian or British. Pero importante na proficient ka sa English. At higit sa lahat, syempre, mag-exude ka ng confidence mo kapag tinatanong ka, hindi yung mga napaka-timid. Diba? Yung parang mahihain. Kasi isipin nila, paano to kapag nasa harap na ng mga estudyante? Kaya kung hindi ka naman after sa maging US citizen, kung after ka lang naman na makaipon para may enough kang money for your retirement, para makapagbayad ng mga utang, para makapag-invest, try mo yung international school. Idagdag mo dun sa pag-try mo sa pag-apply sa US. Hindi ko sinasabi na itigil nyo na yung pag-apply sa US ha. Ang sinishare ko lang dito sa page ko ay US plus international schools. Gusto ko lang malaman ninyo na may iba't ibang options kayo. Paano naman po yung family? Pwede rin bang isama yung family? Pwede. Kung pareho nga kayong teacher na mag-asawa, mas preferred ng mga international school na pareho kayong i-hire. Assuming na pareho kayong qualified at yung tinuturo nyong mga subjects ay mga subjects din na meron sila. Dito nga sa school ko merong isang buong pamilya, yung mama, yung papa, pati yung anak, teacher sila ditong lahat. Alam niyo, marami nga akong kakilala na galing ng US talaga,
Nasa Thailand na ngayon, nasa Indonesia, Vietnam, China. Dito ako napadpad sa Russia. Kaya masasabi namin talaga, makakapag-compare kami. Baka naman sabihin nyo, porque nakapag-US na kayo, ganyan na kayo. Nag-share lang kami ng information. So, nagsasabi lang kami ng totoo. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ko sinasabing itigil nyo na yung pag-a-apply nyo sa US. Kasi again, iba ang experience ng bawat teacher. Malay nyo naman, mapunta ka sa school na hindi pasaway yung mga bata, di ba? Anyway, so nasa sa inyo yan. Hindi naman po ako namimilit eh. Di ba may kanya-kanya naman tayong isip. Pang point ko lang is, mahalaga na alam niyo yung iba't ibang option. And then kayo na mag-weigh, kayo na yung mag-decide. So saan mag-a-apply, na-share ko na po yan. Isa pa pala, importante sa inyo na maging matyaga, do your own research. Hindi yung umaasa sa spoon feeding. Minsan nandiyan na lahat yung information, tatanong